Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Is it about new love? Is it about your person? Your ex? Ano kayang reading, love connections, guidance, lessons ang ating mababatid for this reading? Spirit guide, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais mong ipabatid sa amin. Mga aral at kabay sa buhay pag-ibig. Spirit guide, send me more messages. Spirit guide, send me more messages sa spirit guide. Okay. Four of Cups. King of Wands. Five of Swords. The Moon. Page of Wands. Ace of Cups. Knight of Swords. King of Pentacles. Five of Pentacles, Nine of Cups, Seven of Swords, the Chariot. Okay. Maganda ang aking nasa-sense dito. Although may mga energies dito na kung saan mapanakit. Yan. Usin natin. Seven of Swords, Five of Swords, Five of Pentacles. Seven of Swords meaning yung person mo may be lying to you, marami siyang itinatago sa yung mga sekreto kung saan feeling mo nakatali ka dun sa ganong klaseng relasyon. Sa relasyon na kung saan sakal na sakal ka na dahil puro na lang kasinungalingan ang ginagawa ng person mo sa'yo. Umalis yung person mo, iniwan ka. Kahit hirap ka na, pakiramdam mo, wala, bagsak ka. Feeling lost. Kala mo na wala na ang lahat sa'yo. Parang bumagsak ang mundo mo. Pero hindi ba dapat, kapag ganyan, kasi nga nakatali ka sa isang toxic na relationship, hindi ba dapat na kapag umalis yung taong yun sa'yo, magpasalamat ka? Kasi ibig sabihin yan, pinapalaya ka sa ganong klaseng relasyon. Pero ang nangyayari kasi dito, palagi mong iniisip yung person mo na yon. Na kahit nawala na siya, kahit ang tindi ng hirap na dinanas mo sa taong to, at ang dami pang mga, mga hidden truths, siya pa rin ang nasa isip mo. Ang hirap pa rin para sa'yo na hindi siya isipin. Siya pa rin yung laman ng damdamin mo, kahit merong iba dyan na maaaring nagpaparamdam sa'yo. Ang maganda dito, pagdating ng time that you are healing, you will recover. Yung Chariot dito means yung energy mo, malalagpasan mo yung mga ups and downs dyan. Ibig sabihin kasi sa panahon na syempre, minahal mo to, hindi naging maayos, hindi maging maganda, tuluyang kang iniwanan, siya pa rin yung iniisip mo, sobra ka nasaktan, parang araw-araw ka na lang umiiyak, nagtatanong, bakit ganyan, bakit ganito, nagmahal ka lang naman, bakit ka nasaktan, bakit ka nasasaktan, bakit ka iniwan, bakit ganyan, ang daming bakit, daming punong-puno yung kalooban mo ng hindi magandang enerhiya. No, puro pain, puro sakit. Pero ang maganda nito, malalagpasan mo yan. Minsan kasi kapag nandiyan ka pa sa period na you are in grief, diba, you are in pain, kasama yan sa process ng healing.
Pero kapag na-overcome mo yan, depende kasi sa tao eh. May iba mabilis mag-heal kasi mas tinutulungan nila yung sarili nila. May iba naman matagal bago makapag-heal because hindi pa nila tanggap, wala pa yung acceptance, wala pa yung forgiveness sa sarili nila. Kaya matagal sila nakaka-move on or nakaka-move forward sa buhay nila. Pero this, pinapakita lang dito na once you already move forward with your life, you conquer that kind of energy, that feelings of pain, you are already healing. Merong mag-o-offer sa'yo. Merong someone who really desires you. Merong someone na talagang may gustong gusto sa'yo at maaring siya na yung isang cup dito na hindi mo pinapansin dati pa. Kasi nakatuon ka dito eh. Then, hindi lang yun isang cup Kasi meron ditong Knight of Swords, King of Wands, King of Pentacles. Marami sila. Page of Wands. No, parang, ang dami nila dyan sa paligid mo na hindi mo pinapansin dahil you are blindfolded with this person. Pero, kapag naka-move forward ka na, andyan lang sila ready to offer you a new love, commitment, which will be your wish fulfillment. Ngayon, sino-sino tong mga taong to? Siya yung someone, Knight of Swords. Ano ba yung mga katangian ng swords? Hindi siya ganun ka-emotional, hindi siya ganun ka, sabihin natin, nagpapahayag ng kanyang damdamin, pero more of thoughts. Na kapag nag-uusap kayo, parang ang gaan ng pakiramdam mo, ang dami ka natututunan sa kanya. Siya yung someone who is thoughtful and intelligent. No, parang pagka nakakausap mo tong taong to, mas nagiging clear yung mind mo from any negativity or doubts. Pag nakakausap mo yung taong to, parang ang dami mo natututunan sa kanya. At mas gumagaan na yung pakiramdam mo kasi may mga lessons ka natututunan sa kanya. There is someone who is young energy, pero ito yung someone na parang ano lang, mapusok lang. No, yung Page of Wands na yan. Very young energy, pabago-bagong isip at kapusukan. Merong someone who is very passionate. Ito, charming to. At saka yung may itsura tong taong to. Very passionate. At saka kapag kasama mo tong taong to, parang pakiramdam mo that you are so much loved. Yung charisma. Saka yung charm niya. Meron namang someone na very hardworking at siya yung masasabi mo makakapagbigay sa'yo ng stability, stable relationship, instability pagdating sa kabuhayan. Sino man sa kanila ang mapili mo, pero sinasuggest ko na hindi itong mapusok lang na to. Any one dito sa tatlong to, I can sense naman na this time, kung sino man sa kanilang tatlo, ito yung magbibigay sa'yo ng wish fulfillment. It is almost the fulfillment of your dreams because yung 9 of Cups na yan, parang you will be contented, you will be very happy with this person and your life changes. Magbabago talaga kasi from this na parang hindi kalmado, punong-puno ng sakit, no, magbabago, mag-shift yung energy into love. Mag-shift yung energy dun sa love. Yung Ace of Cups na yan, meaning someone will offer you love, a new relationship. This new person will be coming into your life, and this new person will give you what your hearts desire. Ibig sabihin, kung ang desire ba ng puso mo is someone who will take care of you, hindi ka paiyakin, kung meron kayong mga bagay na hindi pagkakunawaan madaling maayos, para mas malawak ang pangunawa, nandyan yung suporta, nandyan yung patience, nandyan yung pakiramdam mo that you are talagang loved, minamahal ka talaga ng taong to. Kaya magbabago
ang energy, mag-shift ang energy mo from being heartbroken to being loved, to being admired, to being valued. Pinahahalagaan ka. Hindi yung niloloko lang ng niloloko. And it will be your wish fulfillment. It will be your wish fulfillment. The fulfillment of your heart. Attraction. Forgiving and learning. Wedding. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. When you already move forward with your life, you are strong. Nalagpasan mo lahat ng mga challenges na yung mga heartaches na yan. You will be more attractive. Romantically. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Kapag na-forgive mo na yung taong to, kahit kagano kahirap siya i-forgive, at kapag na-forgive mo na ang sarili mo, and you learn a lot from that past relationship, you experience more love in your present moments, which is eto na yung more love. Ang dami kasing humahanga sa'yo. And sino man sa kanila makakatuluyan mo, wedding, this situation involves marriage. It will be a deep, loving, committed relationship this time. So from being heartbroken to a wish fulfilled na love story. Okay, so don't give up on love. Yung iba kasi ayaw na magmahal dahil nasaktan before. No, minsan dumadaan lang talaga sa buhay natin yung mga taong yun so that we learn from it. We become more stronger. Siya nga, diba, minsan no pain, no gain. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.